Nakilala niyo ang Shout Time noong 2012 sa PTV4 sa ating government station. Nagtapos po ito noong 2017. Ito po ay nagkaroon ng iba pang mga manifestasyon sa Project Saysay bilang video, sa Abante bilang tabloid column, at ngayon naman po dito sa 5 Siglo bilang isang podcast. Welcome to Shout Time 2.0! It's showtime! Meron daw nagsasabi na may separation of church and state kaya hindi dapat maaring makisawsaw sa politika ang simbahan. Yan po ay maling pagkakaintindi ng separation of church and state ng ating konstitusyon. Ang hindi lang pwedeng gawin ng pamahalaan ay magkaroon ng isang state religion na popondohan nito. Pero dahil lang pare, ang madre, ang laiko, ay isang mamamayan ng Pilipinas o mga mamamayan ng Pilipinas, ang ibig pong sabihin nito ay mayroong karapatan ang bawat isa na makialam sa politika, lalong-lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Narito po ang aking lektura, unang bahagi, ukol sa naging malaking papel ng simbahan sa pagpapalaya ng bayan at pagbabalik ng demokrasya noong panahon ng kapangyarihang bayan sa EDSA noong 1986. Panoorin po natin. Sisimulan ko po ang aking panayam sa pagsasabi nito. Sa lahat ng panahon sa Pilipinas, kung ang tao ay humihingi ng pagbabago, siya po ay laging nananalig na may Diyos siyang katulong. Bakit po? Sabi po ni Karl Marx, religion is the opium of the people. Ibig sabihin, sa mga paniniwala ng Marxista at komunista, ang relihiyon ay nakakasagabal sa pagbabago, sapagkat dito ay pinapanatili niyang mangmang sa tunay na pagbabago ang tao. Ngunit, sa ating bansa, kahit yung mga kilala kong ibang komunista naniniwala sa Diyos, bakit? Hindi maaalis sa Pilipino, sa maraming Pilipino, na siya ay maniwala na mayroong tumutulong sa kanya mula sa itaas. Nandyan po ang mga katulad ni Hermano Pule, gustong magpari nung panahon ng Espanyol, ngunit ang mga praile hindi siya pinayagan, kaya nagtatag siya ng sariling samahan. Ngunit napraning ang mga Espanyol at sila ay sinalakay. At sila'y inubos at pinatay. Ngunit, nandoon pa rin ang kanilang paniniwala kay Kristo. Nandoon. Hindi natin nalingid sa ating kalaman. Ang Gombursa din, mga paring Indio, ay kasama sa pagbabago. Nanguna sa pagbabago para sa bansang ito. At ang hindi natin naalalaman, ang mga katipunero at ang mga naghimagsik noong panahon ng Espanyol, sinasabi sa kanila, okay lang yan, magtiis ka muna. Gaganda din ang buhay mo kapag ikaw ay sumakabilang buhay na. Sapagkat doon mo lamang mararating ang iyong mga biyaya dahil sa iyong pagpapakasakit dito sa lupa. Ngunit, hindi natin nalalaman na pasyon, buhay ni Jesucristo mismo ang nagsabi sa ating mga ninuno. Kung si Kristo ay nabuhay at nagbigay ng liwanag, at siya po ay namatay at nagkaroon ng kadiliman pagkatapos ng 3 araw, siya po ay mabubuhay na maguli. Nakita nila ito rin po ang kwento ng ating bayan. Masagana at malaya nung unang panahon, nagkaroon ng kadiliman. Ngunit pagdating ng panahon, pag tayo po'y lumaban at nagbigay ng sarili para sa pagbabago, atin pong mararating ang ating pagkabuhay na maguli bilang isang bayang malaya at masagana. Akala natin si Andres Bonifacio ay sugod lang ng sugod at walang ibang ginawa kundi maging bayolente. Ngunit sa kanyang pagtatatag ng ating bayan,
kanya pong sinabi na tayong lahat ay magkakapatid sa sandugo. At ito ang sinabi niya. Sabi ni Emilio Jacinto, kanyang assistant, na napakabata, 18 years old lamang nung sinulat niya ang kartilya, sabi, dito sa katipunan ng kauna-unahang utos ay umibig. Hindi pumatay ng Kastila. Umibig sa bayan at sa kapwa-tao. At ang sabi mismo ni Andres Bonifacio, ibigin mo ang Diyos ng taimtim sa puso at tandaan mong tuwina na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa bayan at sa kapwa-tao. At tinuturo sa atin ng ating mga bayani, hindi po maaari na kayo po ay nagmamahal lamang sa Diyos at tuwing linggo kayo ay sumasamba sa Panginoon. At ang ilan sa atin, hallelujah, praise the Lord. Ngunit, hindi naman nila minamahal ang bayan. Gusto pang iwan ito at kalimutan. Yun ang sinasabi sa atin ng mga bayani natin. Kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang bayan at ang kapwa. Ngunit, bakit ba madali tayong makalimot sa kasaysayan? Ako po ay magbibigay ng kaunting datos para po mapag-nilay-nilayan natin. Kasi tandaan natin, ang pagmamahal sa bayan, kailangan may alam ka tungkol sa bayan mo. Hindi po pwedeng mag-asawa kayo at sabihin nyo sa asawa nyo, I love you, kung hindi nyo po siya kilala. Hindi mo pwedeng mahalin ng bayan kung sasabihin mo, mahal kita bayan, pero hindi kita kilala. Pero bakit nakakalimot tayo sa kasaysayan? Madali po yang makita ayon sa ilang nalaman ko. May nagsabi sa akin, tayo daw sa Pilipinas, madaling puntahan ng mga kalamidad. Marami hong bulkan sa ating bansa, lindulin ang ating bansa. Gayon din, napakarami po ng mga bagyong dumadaan sa atin. Kapag po nangyari yan, ang dami po sa ating mga kamag-anakan, mahal sa buhay ay mamamatay. Ang ating pong ari-arian na ating pinundar sa napakatagal na panahon ay bigla na lamang pong mawawala. Kung iisipin po natin lahat ito, tayo po ay mababaliw. Kaya ang reflex ng Pinoy, kung may masakit na pangyayari sa ating karanasan bilang tao, ay ito ay kalimutan. Kaya naman, maging ang mga masasakit na pangyayari sa ating kasaysayan, ating ding kinakalimutan. Yung panahong 1972 hanggang 1986, sinasabi po nung ilan sa atin, maging ng ilan sa mga narito, sa kwartong ito, iniisip nila, mas maganda pa nga yung buhay nung panahon na yun. Ngunit, baka kailangan nating ipaalala, bakit kaya ganito yung naging takbo ng ating pag-iisip ngayon? Baka naman pwedeng humanap tayo ng mas magandang paraan at tayo mismo ang bubuo nito. Tignan natin. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Huwag niyo po kaming iiwan. Inaanyayahan ko po kayong mga nagmamahal sa ating bayan at sa ating kasaysayan. Samahan niyo po ako sa Showtime 2.0 sa Spotify, sa Facebook, at sa YouTube. I-like niyo po ang mga pages po ng Showtime 2.0 at i-like niyo rin po ang pages ng 5 Siglo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sabi po ng aking thesis subject, ang tawag po sa kanya ay Mami Imelda Romualdez Marcos. Napaganda po niya nung siya ay unang ginang. Sabi niya, martial law was the most democratic time in Philippine history. The most peaceful time in Philippine history. At dahil marami na nga ho ang nakalimot, maging ang mga kabataan natin ngayon ay sinasabi, naniniwala dito. So alam naman natin na, noong 1972, September 21, ipinroklama ng Pangulong Marcos ang batas militar. Ako po'y nagkaroon ng dyaryo ng, noon pong 50 pounds ago, no? Hawak ko yung dyaryo ng batas militar. Nung bata po ako, dahil yung lola ko lagi akong kinekwentuhan ng kasaysayan ng martial law at ng mga kaibigan niyang dinukot at namatay,
Ako po, bata pa lang ako, 1998 po ito. 14 years old po ako ng akin pong, or 15 years old, ng akin pong i-drawing ang larawan na ito na nagpapakita ng mga abuso na nangyari sa ilang mga tao. Nagkaroon ng massive militarization. No? At ano nangyari sa massive militarization na ito? Meron pong mga lumobo ang budget ng militar, dumami po from 65,000 to 270,000 ang mga tao na sumapi sa militar. Ngunit, kahit po gayon, dumami ang militar, dumami din po yung namatay sa pagpapatupad na sundalo ng batas militar. Napakarami pong mga sundalo, biktima din po sila nung nangyari yun. Hindi po natin pwedeng ikwento ang People Power Revolution kung saan kayong mga Katoliko ay nagkaroon ng malaking papel kung hindi po natin ikukwento yung masakit na nangyari. So balikan lang natin ng konti. Binusalan po ang kalayaan natin sa pamamahayag. Binusalan po ang ating karapatan na itakda ang ating sariling buhay. Kahit po yung cartoons po na pinapanood natin, pinagbawal po yung Voltes 5. Hindi ho ba? At yung mga bata dito noon, galit na galit sa Pangulong Marcos. Alam nyo, ang balita ko, ito pala, ang nag-request pala nito, ay ang Catholic Women's League. Dahil ito'y nagtuturo daw ng violence. Ngunit sinundan ito, for the rare time, sinundan ito ng Pangulong Marcos. Ngunit bakit ito nangyari? Sapagkat meron siyang kapangyarihan na itakda ito. Oh? So, yung papanoorin mo sa TV, yung pwede mong sabihin, dapat ito'y itinatakda ng Estado. Kaya naman, merong mga hinuli na ipinahayag lamang ang kanilang sariling pananaw. Parang sa Facebook ngayon, pwede mong tawagin ng presidente ng kung ano-anong pangalan, ngunit hindi ka mahuhuli. Noon po, banggitin nyo lang po ang biro o mga pang-aasar ninyo sa pamahalaan. Kung may makarinig sa inyo, baka ho kayo ay makulong sa stockade. Ngunit sabi nga, no one has been tortured. Sabi ng Pangulong Marcos. Ngunit, makikita po natin ang ebidensya sa kasaysayan. Sa napakarami pong nakulong at napakarami pong namatay noong panahon na iyon. Iba-iba pong klase ng torture. Nagsalita lang kayo, hindi ho kayo kriminal. At kahit sa kriminal, hindi dapat ito ginagawa. Alam niyo yung pompyang ginagawa ni Fernando Po Jr.? Popompyangin ka paulit-ulit. Meron din ginagawa na ikaw ay isinushoot doon sa inodoro yung ulo mo. Meron mga nangyari noon na ikaw ay papainumin ng napakaraming tubig at pag marami ka ng tubig sa iyong tiyan, bigla ka na lang sisipain para lumabas ang dugo at lumabas ang tubig. Nariyan po kinokuryente kayo mula ulo hanggang sa inyong ari. Ito po'y nangyari at dokumentado. At ilan po yan? 70,000 ang ikinulong ng walang warrant of arrest. Isang basic na karapatan sa pandaigdigang batas. 34,000 ang tinorture at 3,240 ang namatay. At less than 1,000 ang nawala. Hindi ko po gustong balikan yung panahon na yon para sa aking mga anak. Bagamat masasabi natin may nangyayari namang ganyan ngayon, hindi ho ito opisyal na ano ng Estado na ginagawa ito systematically. Oh? Isa po sa mga unang namatay ay si Liliosa Hilaw, isang student leader ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, 23 years old. Dahil po siya'y pagtatangkaan ng mga sundalo na siya'y gagahasain, natagpuan siyang patay, sabi nila nagpakamatay daw, uminom ng muriatic acid. Ngunit nung natagpuan ang kanyang katawan, ito'y hinati sa dalawa. Pupupaso sa sunog po yung kanyang labi at nung pong kanyang burol ay yung balde, may baldeng hinatid ang mga militar sa burol, yun pala nandun ho yung utak ni Lily. At ang nakalagay doon sa kanyang ulo ay mga basahan, mga maruming basahan. Mahirap pong sabihin at ikwento ito, subalit ito'y dapat na maipakita natin upang hindi natin makalimutan na may mga nangyaring ganito sa atin mismong panahon.
May mga katulad ni Tony Hilario, pinaghukay ng kanyang sariling libingan. Sinasabing inilibing sila ng buhay. May mga katulad ni Eman Lacaba na binaril sa kanyang bibig. Napakarami pong mga estudyante ang naghirap. Mga student leader, pinakamatatalino sa kanilang panahon, tulad ni Lorena Barros, Edgar Hopson, iba-ibang universidad, UP, Ateneo, iba-iba. Maging mga doktor na nagsilbi sa bayan, dahil dati po, pag kayo'y nagsilbi sa baryo, paghihinalaan na po, kayo ay isang komunista. May mga doktor na katulad ni Johnny Escandor, sabi nila nakipagbarilan daw, pero nung muling hinukay ang kanyang bangkay, mutilate din. May mga pasa-pasa sa katawan. Gayon din ang kanyang ulo ay nilagyan ng mga basahan. Bakit? Kasi matalino sila eh. Sige, yun matalino kayo. Okay lang, lalagyan namin yan. Tapos, yung mga, nandun pala yung utak niya sa kanyang tiyan. Pati yung matang dinukot sa kanya. Bakit? Dahil siya'y nanggagamot. Binibigay niya kanyang mata para pagsilbihan ng bayan. Marami pong ganyan. Ganon din si Bobby de la Paz, binaril. No? At maging ang mga tribal leaders tulad ni Makliing Dulag na pinaglalaban ng lupa para hindi masira ang kanilang kabuhayan sa Chico Dam project, bigla hong pinagbabaril sa kanyang tahanan. Napakaraming pagmasaker, sistematikong pagmasaker. Nakikita ko nyo ho sa larawan, hindi ko na ho i-describe kung ano-anong mga nangyari nung panahon na iyon. Bakit ho kaya ganito ang ating naging bayan? Inubos po natin ang ating mga matatalino at mga mapagmahal sa bayan. Yan po ang naging pamana sa atin. Hindi ko kasalanan ng EDSA kung bakit mahirap ang buhay ng panahon natin ngayon. Kasalanan natin kung minsan dahil kinalimutan natin na may mga pangarap tayo sa EDSA na dapat nating tuparin. Bakit? Kasi binigay na lang natin sa gobyerno lahat. Upo tayo, gobyerno na lang gagawa. Kundi dapat tayo mismo, kasama ng simbahan, sa pagtatatag ng bayang ito. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Huwag niyo po kaming iiwan. Inaanyayahan ko po kayong mga nagmamahal sa ating bayan at sa ating kasaysayan. Samahan niyo po ako sa Showtime 2.0 sa Spotify, sa Facebook, at sa YouTube. I-like niyo po ang mga pages po ng Showtime 2.0 at i-like niyo rin po ang pages ng 5 Siglo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang dami mong bayani. Madaming lumaban gamit ang dahas. New People's Army, nandyan ang mga rebelding Moro na lumaban. May mga naging aktivistang estudyante. May mga writer. Ang mga writer na ito, nagtago ng mga mensahe, pinayagan na malimbag ang kanilang mga tula. Ngunit tulad ni Ruben Cuevas, si Ruben Cuevas po, nagtago yung pangalan na sa Ruben Cuevas, siya po pala si Pete Lacaba. No? Si Pete. Opo, kilala Pete. No? Friends natin si Pete. Nakalagay pala sa kanyang tula, Marcos, Hitler, Diktador, Tuta. Sa gilid, sa unang letra ng bawat saklo. Interesting kung paano maging creative. Noong unang panahon po, bawal po ang i-print ang mga masasamang balita. Pero anong ginagawa ng mga bayani natin ng martial law? Kahit na po delikado, nagmi-mimeograph. Ang ingay po nung mimeograph. Tapos biglang darating yung sundalo. Kaya ayan, nakita nyo, nagulat sila. Oh, may sundalo. Paano ba natin itatago to? At marami pong mga nahuli na ginagawa ito. Kaya ayan, lumabas ang mga rebel collegian, revolutionary collegian, at nung pinayagan ng collegian, si Dito Sarmiento po, nang gawing doktorado sa batas ang Pangulong Marcos, naglabas siya ng dyaryo, nakalagay sa harapan ng front page, kung hindi ngayon, kailan pa? Sino ang kikibo kung di tayo kikibo? Sino ang kikilos kung di tayo kikilos? Kinulong po siya ng 1 taon at pagkatapos po niya makulong ilang buwan, namatay po siya sa sakit sa puso. Batang-bata po siya. Kung minsan katatawanan din ang ginagamit natin, ang paglaban ay hindi lang seryoso. Tulad doon itong dyaryong ito. Yung Signs of the Times ng Catholic group
na nagbabantay ng mga repression ng martial law, ginawang sick of the times. The signs of the times, sick of the times. Tapos nakalagay, Imelda Plaps again. Tapos nakalagay yung Evita na musical, di ba? Evita, si Eva Peron. Nakalagay naman doon, Evitay, The Life and Crimes of Southeast Asia's Eva Duarte de Peron. Nandyan ang mga kababaihan. Nandyan ang mga writer. Kasama po lahat yan. At lalong-lalo na siyempre, nariyan ang simbahan. Sa panahon na walang nais na makinig ng kwento ng mga taong na-torture at inabuso, nariyan ang mga madre. Nariyan si Sister Mariani Di Maranan na nagtatag ng task force detainees. Sinuportahan ng religious superiors of the Philippines ang gawaing ito. Ang mga pari, ang mga madre, silang nagdo-document ng mga nangyaring ito. Si Cardinal Sin, isa sa pinakabatang kardinal. Marami sa atin naaalala na lang siya, ay, bakit ba sinusundan yung kardinal na yon? May pakialam merong kardinal? Alam niyo, hindi natin masyadong naaalala. Sa panahon ng martial law, si Cardinal Sin ay batang-bata, karismatiko, tumutungo mismo sa mga mahihirap. Ako po, aaminin ko sa inyo, ako nakaharap sa inyo, hindi ho ako Katoliko. Ako po'y naging Baptist na. Ngunit hindi pwedeng mawala yung respeto ko kay Cardinal Jaime Lachica Sin. Sapagkat siya isang tunay na propeta ng ating bansa. Tignan niyo mabuti, no? Nung una, sabi niya, critical collaboration. Makikipaglaro ako sa inyo. Kung gumagawa kayo ng tama, pupurihin namin kayo. Kung gumagawa kayo ng mali, sasabihin namin, mali yan. Oh? Kaya ayan, si General Bero, nagmamano sa kanya. Diba? Si Pangulong Marcos, no? Ay kasama niya kung minsan kumakain, nagmimisa siya sa Malacanang, tapos si Imelda, ayun, sa Villa San Miguel, pinapalabas niya. Hindi po, no? Mukha lang, no? Yan po, tinuturo niya yung mga Christmas lights. So, bisita niya. Alam niyo, nakakatuwa yung humor ni Cardinal Sin. Kapag bumisita si Imelda Marcos, sasabihin niya, welcome to the house of sin. Si Cardinal Sin, in a rare moment of eating lechon, mahilig kumain si Cardinal. Alam nyo, pag buhay na buhay ang tao, mahilig po talagang kumain. Tignan nyo naman ako. No? Talagang gano'n. In a rare moment na siya ay nakabarong. Tanyan. At sa kanyang pagbisita sa mga mahihirap, kung saan-saan nakakarating ang Cardinal, hinahanap niya ang mahirap. Kino-comfort niya ang mga mahihirap. At ayun, parang si Jesucristong kumakatok sa puso nating bawat isa, kumakatok din siya sa mga pintuan ng mga mahihirap. Hinahanap ang mahirap. Pero alam niyo kung ano nangyari? Bigla na lamang ni-raid ng militar noong 1975 ang Sacred Heart Novitiate. Bakit? Tinatago ng mga pari, yung mga taong gustong arestuhin na walang namang kasalanan. Ni-raid bigla. Ano nangyari? Ayun. Nagalit si Cardinal Sin. Ayun na, naasar na siya. At dahil doon, sabi niya, magmula ngayon, lalabanan na natin ang diktadura. At siya'y nanguna. Sa panahon na napakadelikado para sa isang kardinal na lumaban sa gobyerno. Alam niyo ba yung nangyari kay Bishop Oscar Romero sa Latin America? Dahil sa kanyang paglaban sa mga puwersa na makapangyarihan, habang nagmimisa, siya po ay binaril. Kaya nga po, tunay na katapangan ang pinakita ni Jaime Cardinal Sin sa panahon na kailangan natin ng ilaw, na kailangan natin ng gagabay sa atin. At ang sense of humor niya kakaiba. Kahit sa sense of humor niya, sa joke niya, lumalaban siya. Meron po akong kwento sa inyo at ito'y laging kinikwento ni Jaime Cardinal Sin. Makinig kayo mabuti. Minsan daw, i-inaugurate nila ang Jose Laurel Monument sa Batangas. Di siyempre nakasakay siya sa kotse, mabagal, dahil siya ay simpleng kardinal lamang. Bigla na lamang, wang-wang, dumating, wang-wang-wang.
ang bilis-bilis na kotse. Ayun pala, ang mahal na Pangulong Marcos at ang kanyang unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Kwento ito ni Cardinal Sin. Sabi ngayon dito, kapag puminto ang kotse ng Pangulo, "Oh, Your Eminence, I would like to invite you to join me and the First Lady in the car." Si Cardinal Sin nag-oblige. "Okay, I'm going to oblige." Umupo siya sa gitna. Pinupo siya sa gitna ni Imelda at ni Ferdinand. Walang kibuan. Hindi nagsalita si Cardinal. Walang kumibo. Napakatahimik. Pagdating nila doon sa lugar, sabing ganyan ni Cardinal Sin, ni Pangulong Marcos, "Your Eminence, I would like to ask, why were you so silent during the whole trip?" Sabi ni Cardinal Sin, "Because I am contemplating." Ganyan. I am contemplating because I felt I was like Christ, seated between two thieves. Tapos natuwa si Pangulong Marcos. Sabi niya, "I was at your right side, therefore I am the good thief." Galit na galit si Imelda, no? And that's the humor of the Cardinal, no? Na bumuhay sa atin sa panahon ng kadiliman. He's a fighter, but he is also a very human being, just like us. Tingnan niyo yung ngiti niya dito. That's the Cardinal that we used to know noon. No? Siyempre, nung panahon na nakita ko siya, nung panahon na lumalaki ako, mahina na siya noon. Diba? So yun. Pero hanggang sa huli, patuloy na lumalaban. Now, tingnan niyo mga madre, ang mga pari. Sa panahon na bawal mag-rally, sila pang nangunguna. Dahil ipinaglalaban nila ay tama. Tingnan niyo mabuti. No? Ang mga madreng katulad ni Sister Mary Jan Manansan ng Saint Scholastica. Alam niyo po ba siya ay kasama sa mga nag-organize ng pinakaunang successful strike sa Pilipinas noong 1976 under martial law, the Lotondenya strike ni Crispin Beltran. Kasama din si Sister Emelina Villegas. Nandiyan din si Father Luis Salandoni, pero si Father naging rebelde, no? So ibang usapan na yan, ano? Si Alex Bongkayaw, makasama ng mga pari at ng mga madre. Kung minsan, dahil ang simbahan ay very safe, kung mga safe siya haven siya Kung ikaw ay gustong mag-rally, gagawin mong misa. So yun, nagkaroon ng parada, ng posisyon at misa para kay Kristong Hari, pero Kristong Hari ng dukha at api. Sinuportahan ng pari, ng mga madre, ang laban ng mahihirap. Nariyan din po. No? So yan, mga nakakulong, sina Bert Olalia, Crispin Beltran. Tingnan nyo kung paano binubuwag ang mga welga noon. Kung paano binubugbog yung mga tao. Kung paano nagpi-people power ang mga tao para lamang humihiga sa harapan ng mga truck. No? Binipigil ang mga gulong para lamang matuloy ang kanilang welga. Gayon din ang mga urban poor. Sino ang mga nasa urban poor? Sina Alice Murphy, sina Dennis Murphy, mga Katoliko sa Urban Poor Associates, at iba pang mga pari at mga madre, at iba pang laiko, tumutulong para sa pabahay ng mga mahihirap sa panahon ng batas militar. Sina Pepe Diokno, Lorenzo Tañada, mga abogado naman na tumulong. Sama-sama po lahat yan. Hindi makukumpleto ang puzzle ng pakikibaka laban para sa kalayaan kung hindi kasama ang simbahan. Andiyan ang mga abogado. Tingnan nyo, matatanda na to. Si Lorenzo Tañada, Boots Aquino, Tito Gingona, si matandang Chino Roses. Sila po ay binobomba ng Rene Sagisag. Binobomba ng mga masakit po yan pag kayo'y tinamaan yan. Pero sila yung nasa harapan, sila yung humaharap. Matandang Chino Roses, matandang Lorenzo Tañada, nakaharap sa tangke. Pero ngayon sinasabi natin, parang wala naman yung kanilang mga pinaglaban. Bakit? Gusto ko pang bumalik sa panahon na yun Andyan ang mga artista, Apo Hiking Society, Ben Cervantes, Lino Broca, nandyan lahat sama-sama. No? At ang mga nagpipinta, nagdo-drawing, nag-sculpture. Nang mag-hunger strike, ang mga detenido sa Bikutan, sinamaan sila ni Ninoy Aquino, na alam niyong napakataba, pero 40 days siyang hindi kumain. Alam niyo ba kung ano nangyari kay Ninoy Aquino? Napakaganda. Siya po ay isang tradisyonal na politiko.
guns, guns, and gold. Siyang pinaka-ambisyosong politiko, katulad ni Marcos. Pero nung siya'y nakulong, nung naisip niya nakukulong siya sa isang stockade, sa isang kwartong napakaliit, alam niyo ba kung anong ginawa niya? Nagmuni siya. Hindi totoo ang Diyos. Ano bang ginawa namin? Bakit kami nagkaganito? Nasira ang lahat sa buhay namin. Pero alam niyo, nagdasal siya ng rosaryo sa kanyang isip. Diyan po nagtatapos ang unang bahagi, kaya hindi pa tapos. Kaya sana po next week, panoorin po natin ano ang malaking papel ng simbahan sa kapangyarihang bayan sa EDSA noong 1986. Ako po si Xiao Chua, and that was Shout Time.